Alright, barbell squat, 100 kilo ang ginawa ko dito. 98 kilo lang sana ang gagawin ko dito dahil 1 kilo increment lang tuwing mag-workout ako. Pero may inner voice ako nagsabing, dagdagan mo pa. Kaya dinagdagan ko. Ayan! Naka 4 reps lang ako. Goods na yan. Solid talaga mag-squat brother. Lalo na kung 8 kg squat. Full range of motion yan eh. Hindi na tayo nagbe-build at wala tayo nun. Pero yun na hindi magiging limiting belief na mag-squat tayo ng mahusay. Basta maganda ang pagkaka-perform nitong exercise. Naka-squeeze ang core, naka-squeeze ang lats, yan, saka dandahan, straight ang back. Yan, goods na yun. Ang aim ko na dito sa susunod na workout ay 5 reps. Medyo sigurado na yun. Ang weight nga pala natin mga body ay 68 kilo, kaya 36 kilo na lang sana ay 2 beses na ito ng bigat natin. Ito na yung second set ng squat at dahil medyo nabigo tayo dun sa first set, akala natin makaka 6 reps tayo dun, ay naka 4 reps lang tayo, kaya binawian natin dito sa 99 kilo na naka 5 reps naman tayo. Goods pa din yun. Kung ito pala sana ang inuuna ko, 99 kilo na lang, di na ako nag 100 ID, naka 7 reps man lang sana ako dito. Sa legs workout nga pala, ang ginagawa ko na lang ay squat saka calf raises. Yun na, tinanggal ko na yung barbell lunges saka dumbbell lunges. Dito nga pala, ang hinga ko dito ay pang malakasan na. Kapag tayo ay kailangan ng matinding oxygen pag ganyang heavy duty training. Paano na lang kung hindi tayo nagti-3 kilometeran at sprint, ay di masingal tayo dito, kaya napakahalaga talaga ng cardio na pambalance dito sa weight training. Panatagan loob natin na mag-squat sa pinakasagad, sa train to failure, dahil mayroon naman tayong safety bar kahit wala nang spotter yan. Goods na goods tayo dyan. Ligtas. Oops, mag-a-attempt pa ako dito ng ika-6 na reps. Titingnan natin. Ay, hindi na kaya. Saktong-sakto lang yung safety bar ko. Hindi masyadong mababa. Hindi din ganong kataasan. Third set ng barbell squat, 84 kilo na lang ang ginawa ko, binawasan ko na. Naka 8 reps naman ako. 2 sets lang sana ang gagawin ko sa barbell squat, ay nakulangan ako sa reps dun sa 2 set. Kaya nilagyan ko ng pangatlo. Sa mga gantong buhat, dapat meron laging safety bar, lalo na kung mabigat yung binubuhat, para safe. Kaya talaga gumawa ako nitong ganitong DIY squat rack, ay para na rin talaga dito sa safety. Saka multi-purpose din to, ay pang dip saka pang safety din sa bench press at incline bench press. Ito yung gym equipment na is a must sa lahat ng mga may DIY gym. Ang napapaloob lang naman sa DIY gym ay yung removable na DIY weights. Yan. Tapos squat rack, saka DIY adjustable bench press, saka tubo. Yun lang. Pag meron ka na nung tatlong yun, ay ayos na. Pwede ka nang mag-build talaga ng lean muscle mass. Lalo kang gaganahang magbuhat dahil nasa bahay mo lang yung gym. Sariling motivation. At syempre, sa legs workout, hindi mawawala ang barbell calf raises. Ito ang pinaka-finisher natin sa leg workout. Medyo superset din yung ginawa ko dito. Single leg barbell calf raises times 7 each leg. Tapos ang kasunod naman yan ay both leg naman times 15 reps. 111 kilo yung binuhat ko dito, kaya sakto yung bigat. Saka kumapit na din ako dun sa squat rack para maganda yung balance. Pagkatapos ko ng single leg, ayan, both leg naman ang ginawa ko, times 15 reps naman yan. Ayos yan, solid na solid yan. Yo, kita mo naman ang calf. Medyo dahan-dahan lang din yan, saka nagpo-post din ako ng kaunti sa taas para mapil ng calf yung stimulation.
After ng legs workout, nag-back workout naman ako. Ito ang split ko. 50 kilo yung ginawa ko dito. Weighted pull-ups, naka 5 reps naman ako. Padagdag ng padagdag ang reps, ayos yun. Pagka ganito kabigat, high intensity training talaga, hindi makakadaya sa reps yan. Yan, pinilit ko yung ika-4 na reps. Dito sa pang-5 rep, dito magkakaalaman kung meron ba tayong progress na nagawa. Ayan, pinilit natin. Hops! Okay. Kahit di maganda yung form, ayos na yun. Counted yun dahil ng previous workout, hindi ko malang naiangat yung sarili ko. Tapos nagpahinga ako ng 10 seconds. Naghahanda para sa 10 seconds static hold. Ito na ang magandang pang-complement sa back workout, static hold. Dahil hindi ko magawa yung negative reps, ito na lang. Pupush ko na lang yung limit ko dito sa static hold. 10 seconds lang kaya ko. Kahit na nginginig na yung siko ko, ayos pa din. Itong isang set lang na ito sa weighted pull-up ay sumakit na yung lats ko niyan kinabukasan. Ibig sabihin, good ang workout. Tsaka lagi ako nagpo-post sa camera at the end of every set para malaman ko kung ano ang itsura ng aking pinagagagawa. Ayan o. Flex tayo ng back. Oops, medyo backy. Lat spread. Nasagsagan na ng init nito. Ayan, saktong-sakto. Solid yan sa abs. Ganda ng vitamin D. Pang malakasan talaga itong upside down deadlift, lalo na kung weighted tulad nitong ginagawa ko. Isang compound movement na 3 muscle group ang nahihit. Abs, back, saka forearm. Heavy duty training din sa abs, ganun din sa ibang body part para pantay-pantay sila ng lakas. Merong endurance at the same time meron ding lakas. Yun ang mismong pinaka-goal. At syempre, with weight training, kakapal din ang abs natin yan. Nakadepende na lang sa genetics kung ilang piraso ng abs meron tayo. So, 4 set ang ginawa ko dito. Pagkatapos nitong weighted upside down deadlift. Upside down deadlift pa din ang ginawa ko. Kaya lang body weight na lang. Initanggal ko na yung hanging leg raises pa. Kasi gusto ko mag-focus dun sa body weight na upside down deadlift na napakaganda ng form. Ang mismong counted na reps lang dito ay 1 to 6, yung 7 to 8 ay yan hindi na counted yan. Tapos ito naman yung body weight na upside down deadlift lang. Ayan, talagang piniperfect natin yung form dito para daman-daman ng abs, back at forearm yung muscle stimulation. Solid, brother.